Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat naman po tayo ay maayos ang kalagayan. Siyempre, yung mga students, last week, halos isang linggo na walang pasok. At alam ko trying to catch up ngayon sa mga backlog natin. So, again, ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So, unang-una po, syempre, we're very happy to share ilang mga milestones na kinilala natin sa ating barangay, particularly mga milestones ng ating mga kabarangay po ito. So, unang-una po, syempre, ang ating pagbati sa ating masipag na SK Chairman, na si Chairman Justin Garde. Congratulations sa iyong pagtatapos sa kursong Maritime Transportation. So, alam ko to, yung career path nito eventually ay maging seaman, yan, mga ganyang mga industriya. So again, we're very proud of you, at iyong natapos ang iyong pag-aaral, nakamit, another pangarap na nakamit mo dahil dito. At syempre, again, andyan din ang aming pagpapasalamat din sa iyo sa patuloy na maayos na paglilingkod para sa mga kabataan ng Barangay San Antonio. So naway maging inspirasyon ng ating SK Chairman sa ating mga BSA scholars. Ang scholars natin ngayon, mahigit 200. Ang ating scholars sa ating scholarship program. At naway maging inspirasyon ng ating SK Chairman na inyong pagbutihan ng inyong pag-aaral. At syempre, ay eventually ay mapagtapos din po namin ng ating barangay. Mapagtapos po kayo sa inyong pag-aaral. So again, sa ating SK Chairman, all the best sa iyong future career, na syempre alam ko magiging konektado sa iyong kurso, at syempre all the best din sa iyong paglilingkod bilang ating Sangguniang Kabataan Chairman. At syempre, flex din natin ang ating pinaka-latest na nonagenarian, si Tita Betty Laurente, na kamakailan ay nagdiwang ng kanyang 90th birthday. So, syempre, si Tita Betty ay ating pinasyalan sa kanyang tahanan upang ating maihandog ang 5,000 pesos na cash gift mula sa Barangay San Antonio. So iba pa ho to sa mga benefits na maaring matanggap ni Tita Betty mula sa ating lokal na pamahalaan. Alam ko, nilalakad na rin nila yung kanilang mga requirements para makuha na rin ang kanilang cash incentive mula sa ating city government. Pero again, ang ating barangay, meron din tayong bukod na cash incentive para sa mga magna 90 years old na senior citizens ng Barangay San Antonio. Siyempre, on top pa to of our usual na mga benefits para sa ating mga Barangay San Antonio senior citizens. Diba? Siyempre, andyan na yung ating 1,000 pesos na mid-year cash gift. Meron tayong 500 pesos na Christmas cash gift. Siyempre, meron din tayong pamaskong handog. Kasama kasabay nung ating pagbigay din ng ating cash gift sa mga lolo at lola. Of course, meron din tayong birthday package, May birthday cake, 'di ba? At gayon din, meron din tayong gift pack na inihahandog para sa ating mga senior citizens. So, sabi nga nila, iba pa rin ang alagang BSA, lalo-lalo na pagdating sa mga lola at lolo ng Barangay San Antonio. So, again, ang aking pagbati muli kay Tita Betty, na again, belated happy birthday. And of course, we wish you many more happy years to come. And of course, ito, isa pang napakagandang milestone, another one-of-a-kind milestone na nais naming i-flex po sa ating mga kabarangay. So alam nyo naman na meron tayong BSA Libreng Binyag Program na kung saan kadalasan ang ating mga recipients ay mga sanggol, mga batang San Antonio. So for the very first time, meron na tayong recipient ng ating BSA Libreng Binyag Program na
senior citizen. At yan po ay si Nanay Angelita Yi, no? Si Nanay Lita, no, na 80 years old, no? 80 anyos, no, na nakakatuwa, no, na again, this is a testament that it's never too late, no, to be welcomed into the Catholic faith, no? So again, ako'y natutuwa, no, dito at nakita natin yung pagpupursige ng pamilya at ni nanay, no, para matanggap niya ang sakramento ng binyag. At gayon din, no, kahit ultimo si Father Joseph Santos, ang ating parish priest, no, ay sabi nga niya, ikinatutuwa niya at ikinararangal niya, no, na meron siyang nabinyagan na senior citizen, no, isang lola, no. And so nakakatuwa po talaga itong experience po na ito. So again ako'y nagpapasalamat, no, sa ating parish church, no, Holy Family Parish, sa patuloy na kolaborasyon, no, pagdating sa ating libreng binyag program, no. Actually, nung mga nakaraang weekends, no, meron din tayong mga recipients na nasanggol naman, no. Meron tayong mga recipients ng ating BSA libreng binyag program at nakakatuwa ang pagtangkilik ng ating mga kabarangay dito po sa ating programa pong ito. So again, maraming salamat, no, kina Father Joseph Santos, sa bumubuo ng Holy Family Parish, of course sa ating mga empleyado dito sa barangay na tumutulong sa ating mga logistics, no, pagdating sa ating pagsasagawa ng ating libreng binyag program. At syempre sa Barangay San Antonio, walang patid rin po ang iba't ibang mga regular services natin, no, para sa ating komunidad. Syempre, i-flex naman natin, no, yung mga silent heroes, no, yung mga hindi masyadong napapublicize na mga gumagalaw, nagtatrabaho, no, dito sa ating barangay. Actually, itong mga aspeto ng paggogobyerno na ito hindi talaga masyado napapansin, no. Minsan hindi pa nga alam rin ng taong bayan na barangay pa rin pala ang gumagawa ng mga ito. So unang-una diyan, syempre ang ating lupong tagapamayapa, our barangay justice system, no, na kaya nga laging lokohan, 'di ba? Ipababarangay kita, no? Nagsimula po 'yan dahil nga ang barangay, no, isa sa mga pangunahing tungkulin ng barangay ay ipag-ayos, no, mga nag-uumpugang bato, no? O kaya yung mga dalawang partido na merong hindi pagkakaunawaan, no? Sa barangay muna po 'yan dinadala sa aming tanggapan, no, dito po sa Lupong Tagapamayapa. Syempre ang inyong lingkod ang pangunahing tagapangasiwa nito, no? Syempre kasama natin ang pangkat ng ating Lupong Tagapamayapa member. So syempre, no, again, hindi ko naman pinopromote na kayo ay mag-away, no, para ma-experience nyo yung ating Lupong Tagapamayapa service. But then again, no, para sa kaalaman po ng ating mga kabarangay, no, na andiyan lamang, no, ang serbisyong iyan at actually isa siya sa main, no, na tungkulin ng inyong lingkod, ng aming tanggapan, no, ang pagsasaayos at pagsasagawa ng isang justice system, no, dito po sa ating komunidad. So nililinaw ko lamang po, no, na ang Lupong Tagapamayapa ay para sa mga individuals, no, individuals lang. Hindi pwede ho yung mga korporasyon, mga kumpanya, no, hindi na yan na saklaw, no, ng Lupong Tagapamayapa. Minsan may pumupunta po sa aming tanggapan, no, pinaliliwanag po namin yan dahil naiisip nila, no, since business district po tayo, di ba, pwede sila magreklamo pagdating sa mga business transactions nila, no? So actually yun, labas na po sa aming trabaho po, no? But then ang mas binibigyan natin ng emphasis, no, sa Lupong Tagapamayapa ay ang mga yung hindi pagkakaunawaan ng mga individual, no? So we are talking of individuals only. So again, nakapost po sa ating mga social media pages ang process flow, no, on how to avail the services of our Lupong Tagapamayapa, no, and maaari lamang pumasyal po sa aming tanggapan, no, dito po sa 3rd floor ng ating barangay hall, no, to know more about, no, the services and the process of our Lupong Tagapamayapa or the barangay justice system of Barangay San Antonio. And syempre, no, nais ko lang din ibida, syempre ang ating
engineering department, no? Sa ating iba't ibang mga civil works na ginagawa dito po sa ating buong komunidad, no? Buong komunidad po 'yan, no? Kasama na rin syempre ang mga crucial na mga renovations and repairs sa iba't ibang pasilidad rin, no, ng ating barangay, no? Mapabarangay hall, Child Development Center, no, yung ating DRRM headquarters dito po sa may Escriva Drive Corner, Gold Loop. At syempre, no, anything to do with our drainages, yung mga street light po natin hanggang sa dulo ng Ortigas Center na sakop ng ating barangay, no. Syempre, ang ating engineering department ang talagang nangunguna po dito. So syempre, no, ako nagpapasalamat, no, sa ating engineering department. Very crucial, no, ang kanilang trabaho, no, na ginagawa on a day-to-day basis. So again, no, sa ating engineering department, keep up the good work. And of course, no, maraming salamat din sa ating OIC sa Infrastructure and Development na si Architect June Sistoso. And of course, we're very happy also to share na recently, no, meron na naman tayong new batch of TUPAD completers, no. So again, the TUPAD is a program, no, ng Department of Labor and Employment. It is a national program, no, na ibinababa sa iba't ibang barangay ng ating bansa. And we're very happy na through the coordinating efforts of the Pasig City Government, no, ay hindi nawawalan ang Barangay San Antonio ng recipients nito pong napakagandang programa po na ito. And alam ko, itong completers, no, hindi ko lang sure kung sumweldo na sila, pero alam ko, nung huli kami nag-usap, no, ay inaantay na lamang, no, yung kanilang payroll, no, dito po sa kanilang number of days na natapos nila yung TUPAD program. And meron na rin tayong bagong batch, no, na ongoing na rin po ngayon, no? So again, maraming salamat sa DOLE, no? Alam ko ang DOLE ay isa sa mga stakeholders natin, no? May tanggapan ng DOLE dito po sa ating barangay. Of course, sa city government, no, maraming salamat din po. At laging merong slots, no, ng TUPAD program para po sa aming mga kabarangay. So again, maraming salamat, no, sa lahat ng ating mga nagiging katuwang, no, sa ating paghatid ng serbisyo, no, through the TUPAD program. At syempre, maraming salamat din po sa ating mga mahal na empleyado ng Barangay San Antonio sa patuloy, no, na paghatid ng Service with a Smile para sa ating barangay. And mga kabarangay, no, sa ating mga constituents na hindi pa po botante, no, ng Barangay San Antonio or ng Pasig City, no. So I'm sure maraming nag-aabang nito, no, yung voters registration, and hanggang itong buwan na lamang po na ito, no, hanggang September 30 na lamang po ang voters registration, no, na gagawin ng COMELEC para sa buong bansa po 'yan, buong bansa, no. So ito ay syempre paghahanda sa darating na halalan sa May 2025. No? So, kaya hanggang September 30 na lang ang registration dahil mahaba ang preparasyon ng COMELEC dahil mag-iimprenta na sila ng mga balota, no, na gagamitin sa susunod po na taon. So again, two very important dates, mga kabarangay. Unang-una po, no, September 16 to 21, no, meron pong satellite voters registration na gaganapin po sa Robinson's Galleria, no? So yan sa kabilang dulo ng ating barangay, no? Sa Robinson's Galleria, halos isang linggo sila diyan. So from 8 AM to 5 PM po ang voters registration, and yung second schedule naman po will be on September 23 to 28 and September 30, yung last day ng voters registration dito naman po sa may Estancia Mall sa Capitol Common. So again, no, yung magkabilang dulo ng Barangay San Antonio na kung saan may mall, no. So very grateful tayo na ito yung mga napiling locations para sa voters registration na tiyak naman ay very accessible sa ating mga kabarangay. So again, uulitin ko po mga kabarangay, no, September 16 to 21 from 8 AM to 5 PM sa Robinson's Galleria, and September 23 to 28 and September 30
sa Estancia Mall sa Capitol Commons from 8 a.m. to 5 p.m. din po. So again, sa ating mga kabarangay, please do take this opportunity. No? Grab nyo na po yung opportunity para tayo po ay makapagparehistro at tayo po ay makalahok sa darating po na halalan sa susunod po na taon. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated sa mga kaganapan sa ating barangay. So, huwag kayong mag-alala, ipopost pa namin yung sa satellite registration na yan para talagang makulit namin kayo para ma-make sure po natin na yung mga hindi pa botante ay makapagparehistro na po. So again, maraming salamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the barangay council, the SK Council, our social media team. Maraming salamat po sa inyo. Of course, sa ating mga benefactors, donors, and collaborators. Maraming salamat po sa inyong napakahalagang tulong para makapaghatid tayo ng iba't ibang programa para po sa ating komunidad. And of course, most especially sa ating mga mahal na constituents, our netizens, mga kabarangay po natin. Maraming salamat po for the trust and confidence na lagi niyo pong ibinibigay sa amin. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating po lahat, patuloy po tayong magdasal mga kabarangay. Syempre, kailangan natin patatagin lagi ang ating pananampalataya. So sa ating po lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.